Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Salim. Nangyari ito, Misamis Oriental. Abot langit ang pag-aalala ni Aling Adara para sa anak na si Salim. Kagabi pa hindi umuwi. Pinuntahan ng kabayan maging ang kabundukan pero hindi mahagilap ang binata. Maging ang asawa na si Mang Salman, hindi rin mapakali. Alam kong nasa wastong gulang na si Salem, pero hindi tama na hanggang ngayon wala tayong balita sa kanya. Adara, sigurado ka ba? Walang nakapagsabi sa'yo kung nasaan ang anak natin. Baka may nabanggit ang kapitbahay tapos ayaw mo lang sabihin. Wika ni Mang Salman. Bakit ko naman itatago sa iyo ang tungkol sa anak natin? Kita mo nag-aalala din ako eh. Salman, kinakabahan ako. Hindi kaya nanugis na naman ng batang yon? Hindi ko rin makita ang alaga niyang musang na dapat kanina pang hapon sana nandito para makahingi ng makakain. Tugon ni Aling Adara. Parehong napabuntong hininga ang mag-asawa. Kapag ganito ang sitwasyon, wala silang ibang magagawa kung hindi ang mag-intay hanggang sa bumalik ang anak. Si Salem ay isang binatang edad na 19. May gawain ito na lingid sa kalaman ng karamihan. Mga kakayahan na siya lamang ang nagtataglay sa kanilang lugar. Tungkulin na ilang taon ang ginagampanan ang pagiging manunugis ng aswang. Bihira lang makarating sa kaalaman ng mga tao ang tungkol sa nilalang na ito. Dahil kagad tinutugis ni Salem bago pa makapambiktima. Maliban sa likas na kakayahang makaramdam ng presensya ng aswang, katuwang din ito ang tinatangang mutya na bigay mismo ng alagang musang. Nakilala ni Salem ang musang sa kagubatan noong edad 11 pa lamang. Nangunguha siya ng bungang kahoy sa panahong iyon. Sumusunod ang hayop na ito. Humihingi sa kanya. Matapos ang unang araw ng inkwentro, inaabangan siya hanggang sa pinupuntahan na sa tahanan. Kalaunan, nag-iwan ito ng mutya na nagbigay ng karagdagang kakayahan sa binata. Mula sa pagiging likas na makaramdam ng presensya ng aswang, natutunton ang pinagtataguan at ang taong bibiktimahin lalo na kung nasa paligid lang. Nung una ay hindi pa alam ng mga magulang, pero nang matuklasan, tinanggap na lamang dahil hindi mapigilan si Salem. Pinangatawanan ng binata ang pagiging manunugis kahit hindi pa gaanong subok ang kakayahan sa pakikipagtuos. Bago matanggal sa pinagtatrabahuang pandayan ng ama, ginawan siya ng maliit na palakol na ginagamit sa pakikipagpalitan ng lakas sa kalaban. Lumipas ang ilang oras. Dumating si Salim. Karga nito sa balikat ang alagang musang at may bitbit na paa ng baboy ramo. Kagad sumalubong ang mga magulang upang magtanong. Ay sandali lang, kung makapagtanong ho kayo, sabay pa talaga. Isa-isa lang naman. Mahina ang kalaban oh. Ilang oras kang nawala. Magsabi ka nga ng totoo. Saan ka ba nagpunta? Kasama mo pa yung alaga mong musang. Nanunugis ka na naman ng aswang na. Nanay, tatay, alam kong ayaw niyong nanunugis ako. Pero ito talaga ang gusto ko eh. Suportahan niyo na lang po ako. Kagaya ng pagtitiwala ni Usang. Sagot ni Salim. Ang tinutukoy niya ay ang alagang musang. Binigyan niya ng pangalan na malapit lang sa tawag dito. Iho, umalis ka ng walang paalam, kaya hindi maiwasang mag-alala. Nga pala, masarap ang dala mong karne ah. Nagawa pang mga aso habang nanunugis. Akin na nga yan, lulutuin ko. Ay hindi ho. Nakasalubong ko po si Mang Doro sa gubat eh. Napadaan ako sa lugar kung saan siya naglagay ng bitag. Saktong may nahuling baboy ramo. Tinulungan ko siya sandali, kaya binigyan ako ng parte. Lutuin niyo po yan tay bago pa masira yung lasa. Preskong presko pa yan. Habang abala sa kusina ang ama, nagpatuloy sa pag-uusap ang mag-ina. Anak, pwede bang makinig ka sa akin? Ipagpaliban mo na ang panunugis.
Hindi naman siguro kailangan puksain ng bawat aswang, hindi ba? Masyado ka pang bata para makipagsapalaran sa iba't ibang nilalang. Paano kung humantong sa punto na ikaw ang mapuruhan, tapos hindi namin alam ng tatay mo kung nasaan ka? Paano kami makakatulong? Naiintindihan ko naman po yung ibig niyong sabihin, Nay. Pero gusto ko po talaga yung ginagawa ko. Siguro ganito na lang. Sa susunod na aalis ako para manugis, magpapaalam ako. Sasabihin ko kung saang lugar pupunta. Ayos po ba yun? Tama na po yung pag-aalala. Nakauwi naman ako ng ligtas eh. Malakas po yung gabay ko, si Usang. Pinoprotektahan niya ako. Ngumiti na lamang ang ina. Hinawakan siya sa ulo. Makalipas ang ilang oras, pinagsaluhan nila ang nilutong potahe. Sakto ang dating ng karne dahil hindi pa nakakapaghapunan ang mag-asawa. Nawala sa isip dahil sa pag-aalala. Pagkatapos ng salo-salo sapag, lumabas si Salim para ihatid ang alaga sa kakahuyan. Umikot lang sa likod ng tahanan dahil kagubatan na sa bahaging iyon. O paano ba yan? Bukas na lang uli, Usang. Magpahinga ka na mabuti ah. Maraming nangyari sa paglalakbay natin kanina. Siguradong napagod ka. Dalin mo na rin tong prutas oh. Para kapag nagutom ka, meron kang makakain. Agaan mo bukas ah. Aantayin kita. Hinatid niya ng tanaw ang papalayong musang. Umakyat ito sa puno at sa mga sanga dumaan patungo sa pinupugarang pahingahan. Pumasok na rin sa tahanan si Salim pero natigilan nang may mapansin. Mula sa mga puno ng saging, sa unahan ay may nakatayong figura. Pupuntahan sana para tignan, kaso nga lang nabaling ang pansin sa ina. Wala na ito nang balikan. Hindi rin nakaramdam ng banta kung kaya't binaliwala na lamang. Kinabukasan, maagang nanguha ng bungang kahoy si Salim para sa alagang musang. Paborito nito ang hinog na bayabas at saging. Sakto naman na marami sa kagubatan. Sa kalagitnaan ng pamimitas, muling napansin ng binata ang lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin malinaw ang figura kahit pa maliwanag ang paligid. Purong itim na imahe lamang ang naaaninag. Sa kuryosidad, nilapitan niya ito upang makasigurado. Nagtanong ng makakuha ng tiyempo. Manong, pasensya na po ah. Pero parang napansin ko rin kayo kahapon sa amin eh. Ngayong nagkita tayo uli, matanong ko lang ho ah, may kailangan po ba kayo sa akin? Nagpakita ang lalaki sa kanya. Tinanggal ang telang nakatakip sa muka, maging ang suot na sombrero. Tawagin mo ako sa pangalang Amir. Tama ka. Ikaw nga ang sadya ko. Sa katunayan dapat kagabi pa eh. Kaso nilamon ako ng hiya. Kaya hindi ko nagawa. Salim ang pangalan mo, hindi ba? Ang binatang manunugis ng aswang sa palihim na paraan. Nagulat si Salim. Nararamdaman ang enerhiya ng lalaki. Nang masiguradong walang dalang banta, saka lamang siya sumagot. Oo Manong, pero paano mo nalaman ang bagay na yan? Walang ibang nakakaalam niyan eh. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo sa akin? Diretsuhin niyo ako. Sinabi lang ng matalik kong kaibigan. Ilang beses kanyang nakitang nanunugis eh. Ayon pa sa kanya, maayos ka magtrabaho. Hindi nagiiwan ng bakas. Madaling napupuksa ang aswang kahit gaano pa kalakas. May kasama ka rin na isang nilalang. Dambuhalang halimaw na siyang gumagabay sa'yo. Natahimik si Salim. Nagduda sa kausap. Bago siya tumugis ng aswang, nakikiramdam muna sa paligid upang masigurong walang ibang makakakita sa gagawin. Pero ngayon, meron palang nagbabantay sa kanya. Ano ba kasing pakay mo sa akin? Huwag mo akong pag-intayin dahil marami pa akong gagawin ah. Diretsuhin mo ako. Huwag mo nang pabain ng usapan. Siguraduhin mo lang na makabuluhan ang pag-uusapan natin para walang masayang na oras. Magsalita ka. Ayos to ah. Kung makapagsalita,
Akala mo hindi matanda yung kausap. Dali-daling tumalikod si Salim nang marinig ang sagot ng lalaki. Ganito ang ugali ng binata. Kung hindi akma ang salita sa tao, walang pagdadalawang isip na aalis. Subalit napahinto. Muli itong tumugon. Yung nanay ko biktima ng aswang. Kailangan ko ng tulong mo para mahanap ang walang hiyang yun. Nakaratay ngayon sa banig ang nanay ko. Buhay pa ang katawan pero parang wala ng kaluluwa. Ang sabi ng manggagamot mabubuhay pa kapag nahanap yung nilalang na ng biktima sa kanya. Wala akong sapat na lakas kaya aasa ako sa tulong mo. Muli siyang hinarap ni Salim. Nararamdaman ng binata ang pagmamakaawa ng lalaki. Dahil usaping aswang, walang pagdadalawang isip na pumayag. Bago sumama si Salim sa tahanan nito, dumaan muna sa kanila para magpaalam. Ipinakilala si Amir upang mapanatag ang kalooban ng mga magulang. Pumayag ang mga ito. Nagbili ng salita sa bisita. Ibalik ang binata pagkatapos. Sinigurado naman ni Amir na makakauwi ng ligtas si Salim. Pinunta nila ang kabilang bayan. Gabi na nang dumating dahil mahaba ang nilakad. Walang masasakyan. Sa kadahilan ng bulubundukin ng dinaanan, ito ang pinakamabilis na ruta. Sa bakuran pa lang, naramdaman kagad ni Salim ang presensya ng aswang sa paligid. Naging kalmado muna ang binata, pero nakamasid sa bawat taong nakakasalamuha sa loob ng tahanan. Siya si Lakar, ang matalik kong kaibigan na nakakita sa panunugis mo. Eto naman ang nanay ko. Mahigit 1 buwan na siyang ganyan. Maraming manggagamot na ang sumuri sa kanya. Kaso wala ni isang nakapagpagaling. Baka sakaling sa puntong ito ikaw ang makatulong. Ang hiling ko lang naman, magising si nanay. Bumalik sa normal na buhay. Unang sinuri ni Salim ang lalaki na nagngangalang Lakar. Iniwanan din ng pansin nang walang maramdamang banta. Ang sumunod na nilapitan, ang higaan kung saan nakaratay ang isang matandang babae. Sinuri ang pulso. May nararamdaman pang pantig. Tinignan ang iba pang palatandaan sa katawan. Natukoy na tama ang sinabi ni Amir. Buhay pa ang katawan, pero wala ang kaluluwa. Hindi ako banal para bumuhay ng patay. Kaya hindi ako sigurado kung makakatulong ako. Teka sandali ah. Sinabi mong makakabalik sa normal ang nanay mo kung mahanap at mapupuksa yung bumiktimang aswang. Sino nagsabi nun at gaano kasigurado? Yung albularyong huling tumingin kay nanay. Sigurado niya yun eh. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na buhayin mo. Ang gusto ko lang sana tulungan mo kami sa paghanap ng aswang. Sa ganitong paraan may pag-asa pa si nanay. Mapatay mo lang ang nilalang. Yung albularyo na ang bahala sa kanya. Sandali mo, walang galang na. Pwede bang sumingit? Ang sabi ni Tandang Umar, pwede nating simulan ang paghanap sa aswang sa bundok na nakaharap sa timog. Doon niya naramdaman ang kaluluwa ni Tia. Baka nandun nagtatago ang nilalang. Wika ni Lakar. Teka, sandali nga. Naguguluhan ako sa inyo eh. Puro kayo sabi ng ganito, sabi ng ganyan. Hindi naman pala kayo sigurado. Baka mamaya pinaglalaroan lang kayo ng manggagamot na yun eh. Huwag kayo basta nagtitiwala. Hindi natin alam kung anong iniisip ng isang tao, no? Kung gusto niyo magkaroon ng pag-asa tong matanda, may alam ako makakatulong sa atin. Pero sana hayaan niyo akong gumalaw mag-isa. Hindi niyo pwedeng makita ang pamamaraan ko. Tatawagin mo ba yung dambuhalang halimaw na gabay mo para tumulong? Napatingin si Salim kay Lakar. Ito rin ang pinagdududahan niya. Kung paanong nasaksiyan ng ginawang panunugis, maging ang elemento ay nakita. Gusto sanang magtanong, pero sinarili muna. Lakar, dumadaldal ka na ha. Maghulos dili ka nga, Salim. Ikaw nang bahala, sige. Ipagkakatiwala ko sa'yo si nanay. Gawin mo kung anong sa tingin mong tama. Susundin ko ang bawat utos mo.
Sige lang, magsabi ka lang. Wala naman masyadong kailangan gawin. Basta wag niyo lang akong guluhin. Mamayang gabi ko magsisimula. Magpapahinga muna ako. Ang haba ng nilakad natin eh. Pagsapit ng dilim, dali-dali siyang nagtungo sa kabilang silid upang tignan ng nakaratay na matanda. Muli niyang sinuri pero walang pagbabago. Hinanap niya si Amir. Maimbing ang tulog nito sa papag. Tinignan din si Lakar. Kaso nga lang wala ito sa loob ng tahanan. Lumabas muna si Salim upang tawagin ang alagang musang. Kaso hindi ito naaktuhan. Napansin niya ang paglakad ni Lakar patungo sa kakawyan. Hindi ito lumilingon. Mabilis na wala sa dilim. Kasabay nito ang pag-alingasaw ng matinding samyo. Amoy ng aswang. Hindi niya na naabutan. Bumalik siya ng tahanan nang maramdaman ang presensya ng alagang musang. Sakto namang nagising si Amir. May kailangan ka ba? May tutulong ba ako? Kasalukuyang hinanda ni Salem ang mga gagamitin sa ritual. Nakahanda na rin ang katawan ng matanda, maging ang alagang musang. Simple lang ang kailangan ko. Katahimikan. Siguraduhin mong walang ibang taong makakalapit para hindi mabulabog ang pangyayari. Sa labas ka na rin muna. Huwag kang papasok hanggat hindi ko sinasabi. Sila Lakar ba? Nandyan ba? Hindi ko nakita, baka lumabas eh. Gano'n naman yon. Umaalis ng 10 oras ng gabi. O siya, lalabas na muna ako ha. Ikaw lang bahala kay nanay. Sinimula ni Salem ang panggagamot. Hindi sigurado sa kakalabasan, pero gustong subukan. Wala naman tutol ang alagang musang. Naghahanda na para sa pagtulong. Sumambit na mga kataga ang binata. Pagkatapos ay siya namang unti-unting pagbabago ng anyo ng musang. Mula sa pagiging maliit na hayop, naging dambuhala. May makisig na katawan ng isang lalaki. Malaking sungay. Nanlilisik ang mga mata. Matulis ang mga pangil. Handang sumunod sa lahat ng utos si Salim. Usang, kailangan nating alamin kung nasaan ang kaluluwa ng matanda at kung sinong aswang yung dumali dito. Pagkatapos nun, tutugisin natin ang halimaw. Tumango ang nilalang. Ipinagpatuloy ng binata ang ginagawang ritual. Subalit unti-unting natigilan nang mapagtantong malamig na ang katawan ng matanda. Wala na siyang maramdamang pitik sa pulso. Nanigas na ang katawan. Napatingin siya sa nilalang. Umiling na lamang ito. Tinawag niya si Amir upang ipalam, pero nauwi lamang sa sugatan at pisikalan. Walang yaka. Inakala ko makakatulong ka. Pero ikaw pala itatapos sa buhay ng nanay ko. Ilang ulit siyang inatake ni Amir. Natigilan lang ito nang ilabas si Salem ang palakol. Hindi ka pa nakontento. Pinatay mo yung nanay ko. Pati ako ba idadamay mo? Sige, nang malaman ng lahat na hindi ka lang mamamatay ng aswang, mamamatay tao ka din. Ibinaba ni Salem ang palakol. Ibinalik sa mahinahon ng usapan. Makinig ka sa akin mabuti. Hindi ko pinatay ang nanay mo. Pati ako nagulat eh. Wala na akong maramdamang pulso. Sa tingin ko, tinapos na ng aswang ang buhay ng matanda bago pa magawa ng paraan. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Nagkamali ako ng pagtitiwala sa'yo. Umalis ka na. Kung ayaw mong ikaw ang mapatay ko, huwag ka rin masyadong magpakampante. Nahahayaan kitang malayang nabubuhay dahil babalikan kita. Papatay kita, kagaya ng ginawa mo sa nanay ko. Sigurado ka bang ako ang kaaway dito? Bakit hindi mo subukan tumingin sa paligid? Baka sakaling mahanap mo ang tunay na salarin. Ngayon ko lang napagtanto eh. Nasa tahanan lang ang hinahanap mong nilalang. Yun ang dumali sa nanay mo. Subukan mo kayang tanungin yung matalik mong kaibigan. Baka siya may alam. Idadawit mo pa sila Lakar dito. Kung sa bagay, maghahanap ng malulusutan ng taong may kasalanan pero wag ako.
Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Mamamatay tao ka. Pinatay mo ang nanay ko. Sigurado ka? Sige nga. Tawagin mo sila, Kara, para malaman natin kung sino ang tunay na kaaway. Malay natin, ito na ang tamang pagkakataon para matuklasan mo kung sino yung trumaydor sa'yo. Natahimik si Amir. Bagaman walang tiwala sa salita ni Salim, hinanap sila Kara. Habang si Salim, muling sinuri ang katawan ng matanda. May mga bagay pang hindi malinaw. Dito nalaman na hindi katawan ng tao ang nasa harapan. Isang ilusyon lamang. Nang ilapat ang mutya ng musang, tumambad ang kapirasong kahoy na kasing laki ng sukat ng matanda. Nakita ito ni Amir at hindi makapaniwala. Teka, bakit naging puno? Nasaan ang nanay ko? Hindi nag-abalang sumagot si Salim. Pagkuhay ay dali-daling lumabas upang hanapin sila Kara. Sa kalagitnaan ng paggalugad sa kakahuyan, nakita ito. Nagulat pa nang makasalubong ang binata. Oh, ikaw pala Salim. Akala ko kung sino na eh. Nambibigla ka naman. Natakot tuloy ako. Bakit ba nasa labas ka? Uwi ka na ba? Ganitong oras pa ah. Sinuri ni Salim ang mukha nito. Walang mababakas. Purong inosente. Kaso nga lang bistado na. Kawawa naman ang taong hindi marunong kumilati sa'yo. Hindi ko alam kung gaano na kayo katagal bilang magkaibigan ni Amir. Pero nagtagumpay ka sa panlilin lang sa kanya. Nagawa mo siyang paikutin. Pinaniwalang buhay pa ang katawan ng matanda, gayong patay na pala. Masyado mong ginalingan yung pag-arte mo kaso kulang eh. Bistado ka din. Pero may tanong ako sa'yo. Paano mo nalaman yung tungkol sa akin? Bakit mo sinabi kay Amir na makakatulong ako? Ano ba talagang balak mo? Nagulat sila Kara sa sinabi nito. Kaso nga lang, dahan-dahan ding ngumiti. Ang totoo niyan, aksidente lang ang pagkakakita ko sa'yo bilang manunugis. Pauwi na ako nun eh, nang marinig ko mga angil. Ikaw ang naaktuan ko. Kuryoso ko sa nilalang na kasama mo. Gusto ko makita uli, kaya sinabi ko kay Amir ang tungkol sa'yo. At saka para namang bago ng bago. Siguradong alam mo rin ang tungkol sa aming mga nilalang. Kapag napaglalaroan namin ang biktima, kapag mas napapaikot namin at nasasaktan, mas masarap sa aming pakiramdam. Ang sarap makita na akala niya buhay pa yung nanay niya, pero matagal nang patay. Nagbago ang itsura nila Kara. Mula sa pagiging binata, naging kulubot ang balat. Kasabay nito ang pag-alingasaw ng matinding amoy. Madaling linlangin ang mga tao. Maging ikaw na merong tangan ay naisan. Kaso nga lang nabisto mo ako eh. Wala na akong pagpipilian kung hindi patayin ka. Oo nga naman. Masarap at madaling paglaruan yung mga taong walang laban. Bakit hindi ka umarap sa mga taong kayang makipaglaban sa'yo? Halika dito. Subukan natin yung lakas mo. Tawagin mo pa ang alaga mo. Magsama kayong dalawa. Lumapit ang musang. Tumayo sa balikat ni Salim. Hinanda ng binata ang sarili. Alerto na rin ang tangan. Hudyat na lamang ang inaantay ng musang. Sinalubong niya ang atake ng nilalang kaso hindi kaya ng mano-mano. Kakaiba ang lakas nito kumpara sa mga nakalaban. Nahirapang makabuelo dahil sa sunod-sunod na pagsalakay. Bakit hindi mo patulungin ang alaga mo? Huwag mong itago ang kanyang kakayahan. Hoy, Ulupong, tulungan mo ang amo mo dahil siguradong mamamatayan. Hindi siya pinapansin ng musang. Nakatitig lamang ito kay Salim. Nag-aantay ng utos. Huwag ka masyadong magmadali.
Makakarap mo rin ang alaga ko, pero sa ngayon tayo muna ang magtuos. Huwag ka magpakampante ha. Malay mo, hindi ka na umabot dyan. Muling nagbuno ang dalawa. Pero sa pagkakataong ito ay gumamit na ng patalim si Salim. Tinamaan niya ang balikat ng nilalang. Masama itong tumitig sa kanya. Nagpatuloy ang sagupan. Maraming sugat ang natamo ng aswang. Iba't ibang parte ng katawan ang pinunterya ni Salim. Mula sa balikat, sa likuran, hanggang sa magkabilang binti. Hindi tayo matatapos dito kung puro iwas lang ang gagawin mo. Tandaan mo, Ulupong, isusunod ko mga magulang mo. Ang dami mong sinasabi. Hindi ka na nga makatayo dyan eh. Matapos magsalita ni Salim, sinenyasan niya ang gabay. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Kitang-kita niya kung paanong nagbago ng anyo ang musang. Naglalakad ito papalapit sa kanya. Sa bawat hakbang ni Salim ay siya ring paglapit ng nilalang. Kaibigan, ibabalato ko na sa'yo yung isang yan. Ikaw nang bala. Kainin mo. Susunggab na sana ang alaga ni Salim. Kaso nga lang biglang dumating si Amir. Ako tatapos sa buhay ng walang yagyad. Demonyo ka. Hindi lang si nanay ang biniktima mo. Pati ako pinaglaruan mo. Hayop ka. Mamamatay ka. Dali-daling kinuha ni Amir ang palakol. Hindi na nagpaawat. Tinaga ng tinaga ang aswang. Halos madurog na ang buong katawan nito. Matapos ang kaganapan, sinamahan ni Salim si Amir papunta sa tahanan para mabigyan ng maayos na libing ang ina. Sa paningin nito, itsura't wangis pa rin ang magulang. Pero para kay Salim, isa lamang itong peraso ng kahoy. Kasabay nito ang paghingi ng kapatawaran sa ginawa niyang pambibintang sa binata. Naiintindihan ko yung sitwasyon kaya wala kang dapat alalahanin. Kahit sino naman, talagang ganun yung magiging reaksyon. Kasusunod pala, huwag ka bastang tumatanggap ng panauhin. Hindi lahat na nagpapakita ng kabutihan, totoong tao. Marami dyan nagbabalat kayo lang eh. May masamang intensyon. Mabuti na lang mahina yung utak ng taong yun, no? Siya pa mismo yung nagsabi na humingi ka ng tulong sa akin. Kaso nga lang, ako din yung nakabisto sa ginagawa niya. Parang pinatay niya rin yung sarili niya eh. Maraming salamat, kaibigan. Tatanawin ko to na habang buhay na utang na loob. Wala kang kailangan bayaran sa akin. Wala kang utang na loob. Basta ayusin mo lang yung buhay mo. Yun ang pinakamahalaga. Pagdating sa tahanan, parehong eksena ang nabungaran. Nakabang sa pintuan ang ina at ama. Nakagad siyang sinalubong. Parehong nag-aalala ang dalawa. Siniguro niya naman na mapanatag ang kalooban ng mga ito sa pamamagitan ng maayos na pagsagot sa mga katanungan. Inasikaso pagkatapos ang alagang musang. Pinakain, nilibang sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kakahuyan. Nakasanayan na nila itong gawin sa tuwing may bakanting oras. Sa paglipas ng mga sandali, sinamahan niya ito patungo sa pinupugaran, doon sa masukal na bahagi ng gubat kung saan wala masyadong tao. Gusto sana ni Salim na sa bahay manira ng alaga kasama nila, subalit bumabalik pa rin ito sa gubat. Hindi na lang tinutulan dahil simulat sa pool, ito na ang nakasanayang tahanan. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy pa rin ang tungkulin ni Salim. Kung titignan ng iba ay isang normal na binata na merong alagang musang. Pero ang totoong anyo ng dalawa, higit na mas mabagsik kaysa sa pinakamatapang na hayop sa gubat. Isang binatang mananugis na may kasamang dambuhalang elemento na mukhang musang. Ang susunod na kwento ay bagong storya pa rin mga kabayan. Ito ay kwento ng isang taong mamamatay ng aswang sa katayan ng baboy. Simula na ang storya.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Nangyari ito sa lugar ng Masbate. Oy Andres, pakiawa ka mabuti yung dala mong bag ha. May pera dyan. Dadaan na tayo sa eskinita kung saan maraming nag-aabang na kawatan. Kung sakaling may magpumilit, huwag kang matakot na manaksak. Wika ni Mang Mateo sa pamangkin na si Andres. Gulat itong napatingin ng abutan siya ng kutsilyo. Kakagaling lang nila sa bayan, ginabi sa pag-uwi. Talaga bang kailangan to, Tiyo? Hindi naman na siguro. Kung tutusin, kakilala natin yung mga dupang dito eh. Kahit may takip yung mukha niyan, halata pa rin mga tambay. Tugon ni Andres, hindi tinanggap ang patalim. Hindi natin alam ang mangyayari iyo. Mas mainam na may bit-bit kang patalim. Pwede mo namang takutin muna eh. Pero kung hindi madaan sa simpleng pakiusap, sige, gripuan mo. Napilitan si Andres na tanggapin ang kutsilyo. Kilala niya ang chewin. May dala itong gamit saan man magpunta o kahit nasa lugar lang nila dahil nagkalat ang masamang loob. Ilang sandali pa merong dalawang lalaki ang humarang. May dalang kutsilyo ang mga ito. Kagad itinuon sa kanila. Alam niyo na yung gagawin niyo. Bigyan niyo yung pera. Wika ng isa sa mga ito. Dahan-dahang lumapit ang isa para kunin ang bag. Kaso nga lang, napigilan ni Mang Mateo sa braso. Hoy, huwag niyo kaming tinatakot sa sariling lugar ha. Huwag natin gawin to dito. Umalis kayo para wala na masaktan. Huwag mo nga kaming dinadaan sa sindak, Manong. Amin na yung pera. Napatigil sa pagsasalita ang lalaki. Binalian siya ng kamay. Sumugod kagad ang kasama pero napigilan ni Mang Mateo. Bumagsak ito matapos salubungin ng kamao. Muli siyang napatingin sa isa nang maramdaman ang pagsaksak sa tagiliran. Yan ang pinakamali mong ginawa, bata. Sa tingin mo, madadaan ako sa saksak. Walang iyang to. Mas lalong napasigaw ang lalaki sa sakit ng mabalian ng braso. Maging ang kabilang kamay ay binali na rin. Hinayaan ito ni Mang Mateo na tumakas. Abang lupit ng Tiyo ah. Pero sana binugbog mo pa para magtanda eh. Sandali. Nasugatan ba kayo sa saksak? Ano nangyari, Tiyo? Wala to. Huwag mo na isipin. Halika na. Mamaya may dumating pa dito. May mga kasama pa yun eh. Pagdating ng tahanan, dumiretso si Andres sa mesa para maghapunan. Ang Chuy naman ay inabala ang sarili sa mga kagamitang bagong bili. Isa-isang inilabas mula sa bag ang iba't ibang hugis ng haba na mga kutsilyo, mga patalim na magagamit sa katayan ng baboy. Tiyo, tuloy ka pa rin ba sa pagtatrabaho dun sa katayan? Palagi kang pinag-iinitan ni Mang Celso ah. Baka humantong kayo sa malalang away niyan. Hindi naman sa nag-aalala ko para sa kanya. Pero parang gano'n na nga. Wala siyang laban pagdating sa inyo. Natawa si Mang Mateo sa sinabi nito. Hayaan mo yung matandang yun. Wala naman siya ibang alam kung hindi mambuisit. Mataas ang pasensyang baon ko pag pumupunta sa katayan. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Saka lang naman ako pumapatol kapag namumuro na eh. Kung sa bagay. Nga pala, Tiyo. Yung usap-usapan na aswang. Nung nakaraan, ano bang balita yun? Hindi ko nakausap si Mang Jaime kanina eh, kaya wala akong alam. Andres, tigilan mo yan ha. Hindi ka pwede makiusyoso roon lalo na sa matandang yan. Alam mo kung gaano katuso ang taong yon. Kunwari lang pero pailalim kung kumilos. Nakalimutan mo na ba na siya ang dahilan kung bakit napatay ng aswang ang tatay mo? Si Mang Jaime ang nagsabi ng impormasyon sa nilalang. Kaya sa sandaling lumuwas ako ng kabilang bayan at naiwan si Mario dito, inatake ng mga halimaw ang tahanan. Hindi ko po nakakalimutan yung pangyayaring yun, Tiyo. Detalyadong nababalikan sa aking isipan. Pero sinusubukan ko na rin kalimutan. Yun yung hiling ni tatay bago siya pumanaw, di ba? Ang sa akin lang ngayon, gusto ko mamuhay ng walang dinadalang galit sa kapwa.
Isa pa matagal na yun eh. Kahit gaano katagal ang pangyayari, hindi magbabago ang katotohanan na may kasalanan na matandang yan. Kung hindi lang umiwas sa akin yung Jaime na yan, matagal ko lang pinatayan eh. Napabuntong hininga si Andres. Nagpaalam na mauuna sa pagtulog. Hindi na isabayan ang usapan dahil nagagalit na ang Shuin. Kapag ganito posibleng umalis at maganap ng paglalabasan ng sama ng loob, kaya kagad niyang pinigilan. Kinaumagahan maagang nagtungo ng katayan si Mang Mateo para magtrabaho, pero sa pintuan pa lang nakaabang na si Mang Celso. Nagtaka siya dahil dapat nasa pamilya nito sa ganitong oras upang magtinda ng karne. Ay mabuti naman nandito ka na, Mateo. Kanina pa kita'y nakantay, ang tagal mong dumating. Nakuha mo pang magtrabaho ngayon. Hindi ba nasaksak ka kagabi? Nagulat si Mang Mateo sa sinabi nito. Hindi alam kung paanong nalaman ni Mang Celso ang kaganapan. Sa pagkakatanda niya, tahimik sa kanto sa sandaling hinarang sila ng mga tulisan. Walang ibang tao sa lugar. Imposible ring isa sa magnanakaw dahil mga binata ang humarang kagabi. Hindi naman rason ang saksak para magpaliban sa trabaho. Hindi kagaya ng iba, sinipon lang hindi papasok ng ilang araw. Tugon ni Mang Mateo. Nakita niya kung paanong nagbago ang reaksyon ni Mang Celso. Hindi to nakapagsalita. Nilagpasan niya at nagtungo sa opisina ng amo para ibigay ang pinamiling mga patalim. Nagustuhan ng mga ito at binayaran. Pagkatapos ay lumabas siya para magsimulang mangatay ng mga baboy. Nga pala Mateo, 3 baboy ang kakatayin mo ngayong araw. Pagkatapos yan pwede ka nang umuwi. Sina Celso na ang bahala maglinis ng lamang loob at mga parte. Wika ni Boss Reno. Tumango si Mang Mateo bilang sagot. Inatupag ang trabaho pagkalis. Ilang oras ang lumipas natapos ang gawain. Uuwi na sana ng tahanan pero nabaling ang pansin kay Mang Celso na sumusunod. Pilit niyang binabaliwala ngunit hindi nakapagpigil ng unahan siya nito. Lintik ka! Hayop! Nananapak ka na mas nakakatanda sa'yo! Wika ni Mang Celso. Matapos tamaan ng kamao sa muka. Sapo nito ang dugo ang ilong. Hindi naman kita sasapakin kung hindi mo ko inunahan. Tandaan mo, Celso, ikaw ang nauna. Gumanti lang ako, ano bang problema mo? Sige lang, Mateo. Darating ang panahon na makakagante ko sa'yo. Magpakasaya ka. Darating din ang oras ko. Wika ni Mang Celso. Dumura sa harapan niya at saka lumakad palis. Saktong lumisito ng daan. Dumating si Boss Reno. Mateo, alam kong magkagalit kayong dalawa ni Celso, pero mas mabuting umiwas ka. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin pero huwag kang lumapit sa taong yun. Nag-aantay lang ako ng tamang tiyempo para tanggalin yan sa katayan. Seryosong napatitig si Mang Mateo sa amo. Ngayon niya lamang nakitang galit ito habang nagsasalita. Batay sa pagkakalam niya, maayos naman ang ugnayan ng dalawa. Anong nangyari, boss? Akala ko ba magkaayos kayo ni Celso? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Parang may mabigat na dahilan Bumuntong hininga si Boss Reno. Sinigurado na walang makakarinig ng usapan nila. Narinig ko nung nakaraan Merong kausap si Celso, binanggit ang pangalan mo. Ikaw yung pinag-uusapan nila. Kung hindi ako nagkakamali, sinusunod ng taong yun yung utos ni Celso Pero Mateo, alam ko matapang ka. Yung kausap niya, hindi basta-basta madadaan sa lakas ng kamao. Mag-iingat ka, parang hindi normal Kung ganon, pinagplanuhan pala ako ni Celso. Kaya pala, paano niyo ho nasabi na hindi pangkaraniwang yung taong kausap niya? May napansin po ba kayo? Basta alam ko. At alam kong naniniwala ka rin sa ganitong usapin. Yung mga aswang, basta mahabang kwento. Mag-iingat ka na lang. Sumunod ka na lang. Hinatid ng tingin ni Mang Mateo ang papalayong amo.
Naniwala siya sa sinabi nito. Batay sa kanyang natatandaan, biktima ng aswang ang asawa, maraming taon na ang nakalipas. Hindi na nagulat sa nabalitaan kay Mang Celso. Noon pa man, alam niya na meron itong kaalaman sa kaliwa. Meron ding sabi-sabi na napasahan si Mang Celso ng pagkaaswang, pero wala naman siyang naaamoy na bakas sa matanda. Ang tanging mapupuna sa pagkatao ay ang kasamaan ng ugali. Halos lahat ng katrabaho sa katayan ay ginugulo. Kapag tatanggalin ay nagmamakaawa sa amo. Kaso nga lang, pasekretong nang bubulabog kapag wala na ang amo. Pagkatapos ng usapan, umuwi ng tahanan si Mang Mateo. Naabutan si Andres na nasa sulok. Duguan ang muka, bugbog sarado. Dali-dali niyang tinulungan at inagapan ang tinamong mga sugat. Ano bang nangyari? Hindi ka naman basagulero Magsabi ka ng totoo. Tiyo, biglang may dumating na lalaki. Nagtanong kung nasan ka, sabi ko hindi ko alam. Sa datingan niya, siguradong may gagawing masama sa inyo. Kaya hindi ako nagsalita kaso ginulpi ako Nagbasag, may hinahanap siya. Nagtatanong kung meron ka bang gamit Hindi ko maintindihan. Nagkaroon kagad ng ideya si Mang Mateo kung sino ang lalaki. Kanina lamang ay napag-usapan nila ni Boss Reno. Tinanong si Andres kung namukaan ba ang nanggulpe. Kaso nga lang unang beses pa lang daw nakita sa lugar. Sa halip na masindak si Mang Mateo, hinanda ang sarili para sa inaasahang pagharap. Pagsapit ng hapon, nagkarga ng orasyon sa mga tangan. Inilabas ang Sator Coronados, bigay ng kaibigang antingero. Sa katunayan ay nagsimula siya sa mga simpleng pangtaboy sa aswang sa pamamagitan ng pangontra, kagaya ng langis at kung ano-ano pa. Nang makilala ang kaibigang ito, nakita niya kung paano makipagbakbakan sa halimaw. Binigyan ng medalyon para madagdagan ng proteksyon. Isama pa dyan ang isang uri ng baon na inilagay sa katawan. Dahil dito hindi tinatablan ng anumang patalim, maging ang kuko ng nilalang, mahihirapang tumagos sa kanyang balat. Pagsapit ng gabi, pinatawag si Mang Mateo ni Boss Reno dahil merong biglaang trabaho. Ang alkalde ng bayan ay nagpapakatay ng iilang baboy para sa gaganaping salo-salo sa susunod na araw. Siya lang ang mabilis na matatawag dahil malapit lang ang tahanan sa katayan. Sinama rin si Andres, nangangamba na baka mapahamak muli. Pasensya na kung ikaw magtatrabaho ngayon Ang totoo niyan sinadya ko talaga para malis kang magtrabaho. Pagkatapos niyan, pwede nang umuwi. Hindi mo kailangan pumasok sa umaga. Ito na ang pantatapal natin. Tumango si Mang Mateo pero may ibang napansin. Nanginginig ng husto ang amo. Halatang takot na takot. Hindi rin ito lumapit sa pinto o sa mga bintana. Hindi mapakali. Nagugulat sa tuwing makakarinig ng kahit mahinang ingay. Boss, parang hindi ka normal ngayon Anong problema? Tanong ni Mang Mateo. Hindi napigilan dahil sa pagtataka. Sumagot kagad ang amo. Lumapit sa kanya para bumulong. Mateo, habang nagmamaneho ko papunta dito, may sumunod sa akin Hindi ko malinaw na nakita pero alam kong hindi normal. Napakabaho nung amoy. Kinikilabutan ako, tatapating kita. Ikaw ang tinawag ko dahil alam ko na marunong kang makipaglaban sa ganyang klaseng nilalang. Pasensya ka na Para malaman mo nasundan ako hanggang dito Napansin ko pa yung kanina Kamuntikan pang makapasok. Siguradong nandyan lang yan. Maigpit na hinawakan ni Mang Mateo ang patalim. Tumango lamang siya. Bumalik sa pagkakaupo si Boss Reno. Nagpatuloy siya sa pagkatay ng baboy. Pero sa kabilang banda, tinalasan ang pandinig at pangdama para sa senyales ng aswang. Ilang sandali pa, saktong pagkatapos ng trabaho,
Naramdaman ang presensya nito at upang makasigurado, lumabas si Mang Mateo. Dito lang kayo ha. May tatrabahuin lang ako sa labas. Huwag niyong bibitawan yung mga patalim na hawak niyo para kung sakaling maipit makalaban kayo. Andres, Boss Reno, maging alisto kayo. Huwag kayo magpapadala sa takot. Dahan-dahang kumilos si Mang Mateo pagkalabas. Sinusundan niya ang bakas ng nilalang. Nang makita ni Mang Mateo ay tatakas pa sana ito. Ang lakas ng loob mong pumarito dito. Dapat handa kang makipaglaban. Hindi ka na makakatakas dito, Lupong. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Patayin mo ko o mamamatay ka. Nagulat si Mang Mateo dahil biglang naglaho ang nilalang. Ngayon pa lamang nakaengkwentro ng ganitong uri. Tinignan ni Mang Mateo ang buong lugar. Hindi makita, hindi maramdaman ang aswang. Nakaramdam ng malakas sa pagkagat sa kanyang leeg. Maging ang matutulis na kuko ay ginamit ng nilalang. Kaso nga lang kahit anong lakas ng atake, hindi ito tumatalab sa balat ni Mang Mateo. Buong puwersang binalibag ni Mang Mateo ang aswang. Hahampasin sana ng dalang itak. Kaso nga lang bigla na naman itong naglaho sa lugar. Pagtalikod ni Mang Mateo, sunod-sunod na pagkalmot ang sumalubong sa kanya. Napapatras ang matanda dahil sa bilis ng kilos ng nilalang. Nang makabawi, siya naman ang umatake. Mabilis ang pagkilos ng aswang na ito, kaya hindi siya matamaan ni Mang Mateo. Hinihingal na ang matanda. Parehong walang patutunguan ang bawat atake ng dalawa. Malakas ka. Hindi katulad ng mga pipitsuging aswang na palagi ko nakakalaban. Ilang sandali lang napapabagsak ko yung mga yun eh. Pero iba ka. Ayos din to. Tignan natin kung ano magiging resulta ng laban. Matapos magsalita ay bigla na lamang nawala ang nilalang. Kabisado na ni Mang Mateo ang ganitong galawan. Ipinikit ni Mang Mateo ang kanyang mga mata. Nagintay ng ilang sandali. Bumuelo ng napakalakas. Humampas sa bandang tagiliran. Tinamaan ang aswang pero nakalaban pa rin sa kanya. Nagbuno ng lakas ang dalawa. Sa huli ay mano-mano ang naging laban. Kalmot laban sa kamao. Habang tumatagal hindi makapaniwala si Mang Mateo sa kakayahan. Ilang sandali pa ay nagpalit ng anyo ang nilalang. Isang karangalan para sa akin ang magkaroon ng katunggaling kagaya mo. Nararapat lamang na makita mo ang tunay kong wangis. Pasensya ka na sa ginawa ko doon sa binata. Binigyan lang kita ng babala para handa ka kapag nagkita tayong dalawa. Ngumiti si Mang Mateo matapos magsalita ng nilalang. Ito ang lalaking inutusan ni Mang Celso para patayin siya. Kung ganon, ikaw ang sinabihan ni Celso para puntiryahin ako. Tama ba? Parehong-pareho kayo ng ugali. Masyadong bilib sa sarili. Pero puro daldal. Siguro magkadugo kayo ano? Pareho pa kayong pangit. Mahusay ka rin. Alam mo ang koneksyon namin ni Celso. Madali ko nalalaman ng mga bagay-bagay. Isa yan sa mga katangian ko. Pero para aminin ko sa'yo, kahit ako kinausap ni Celso para patayin ka eh. Mabilis nabasa ni Mang Mateo ang kahinaan ng karap. Malakas man ang pangangatawan. Hitik naman sa utak. Anong sinasabi mong hayop ka? Ikaw ang ibabayad ni Celso sa akin. Ang katangian mo ang siyang kukunin ko para sa karagdagang lakas. Ipapaliwanag ko sa simpleng paraan na maiintindihan mo. Mahina ka sa iyong utak mo. Malakas ka lang pero ututo ka. Pinapaikot ka lang ni Celso. Meron siyang matinding inggit sa akin kaya pinapapatay niya ako sa'yo. Ginagamit ka lang ng matandang ulupog. Mababakas ang pagkainis sa mukha ng nilalang. Maging si Mang Mateo ay nagugulat. Mahina ang utak kumpara sa tinataglay na lakas. Madaling nalason kung kaya't kagad na manipula.
Naniwala sa sinabi niya. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan si Mang Celso sa tahanan. Sinundan niya para hindi makawala. Masaksiyan ang mangyayari kay Mang Celso. Nasa malayo lang si Mang Mateo. Pinapanood ang tagpo kung saan kinumpronta ng aswang ang matanda. Galit na galit ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinaktan si Mang Celso. Ang nilalang na inutusan niyang pumatay. Ito rin ang pumatay sa kanya. Tatakas na sana ang nilalang. Kaso nga lang hinarangan siya ni Mang Mateo. Talagang pinatay mo si Celso. Akala ko ba kakausapin mo lang? Kung sino man ang traidor, dapat pinapatay. Labas ka ako nung gagawin ko sa matanda. Huwag kang umarte na merong pakialam sa kanya. Dahil sa totoo lang, nabunutan ka rin ng tinik sa lalamunan. Maging masaya ka dahil wala nang matandang karibal mo. Tama ka naman, pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang pagtutos natin. Sa babaw ng utak mo, ang dali mong mauto. Nasagad ang pasensya ng nilalang. Kagad nagpalit ng anyo. Bigla na namang naglaho. Nagpatuloy ang engkwentro ng dalawa. Malakas man ang nilalang pero ang mga atake ay wala na sa wisyo. Kung saan-saan binibitawan ang atake, nilukob na ng buong galit. Patuloy lamang sa pag-iwas si Mang Mateo. Nag-aantay ng tamang pagkakataon kung kailan aatake. Gamit ang lakas ng nilalang sa pagsunggab. Ito rin ang ginamit na lakas ni Mang Mateo upang bumaon ang kanyang itak sa katawan ng nilalang. Pinunterya ang leg nito. Tumago sa kabila. Mabilis na wala ng buhay ang nilalang. Inikot pa ni Mang Celso ang itak hanggang sa maputol ang ulo nito. Ay nako, kawawang mga nilalang. Nabigyan nga ng karagdagang lakas, hitik naman sa utak. Maraming natatakot sa mga aswang na yan, sa mga nilalang na kumakain ng tao. Pero ang mas nakakatakot ay tao rin mismo eh. Meron silang kakayahang mag-isip, magmanipula ng isipan ng iba para sa pansariling hangarin. Yon ang pinaka nakakatakot. Ginawa ng paraan upang mailigpit ang bangkay ng nilalang. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ng katayan. Ibinalita ang naganap. Hindi kabilang ang nangyari kay Mang Celso. Dumiretso na sa pag-uwi kasama ang pamangkin. Tiyo, may problema ba? Tahimik ka. Magmula nang bumalik ka pagkatapos ng pagtugis mo, hindi ka na masyado nagsasalita. Ano po ba nangyari? Wala naman, napagod lang siguro. Oh, ang ingay ng mga tao Ano nangyari? Palusot ni Mang Mateo. Si Mang Celso po kasi natagpo ang patay sa bahay niya. Wakwak yung tiyan eh. Tapos maraming sugat sa mukha at dibdib. Hindi na nga halos mamukaan. Ayun, nagkagulo sila. Iniisip kung sinong posibleng salarin. Pero alam mo tiyo, nagpapasalamat nga ako sa nangyari. Ubod ng sama ng ugali ng taong yan. Baka nga mga taga rito lang din yung pumatay dyan eh. Nagkukunwari lang na hindi alam. Hindi na lamang nagsalita si Mang Mateo. Nakonsensya din sa ginawa. Ang gusto lang sana, subukan ng kahinaan ng aswang. Pero hindi inaasahan na humantong sa pangyayari na patayin si Mang Celso. Subalit sa kabilang banda, nabunutan din ang tinik sa kadahilanang wala nang manggugulo sa araw-araw o maging sa mga katrabaho, maging sa mga taga-sityo na pineperwisyo ni Mang Celso. Kaya naman upang gumaan ang pakiramdam, nag-alay na lamang siya ng taimtim na panalangin para sa kaluluwa at ikakatahimik ni Mang Celso. Kahit sinisisi ang sarili sa nangyari, inisip niya na lamang ang kapakanan ng nakararami. Mas mabuti nang mawala ang isa kaysa maperwisyo ang karamihan. May mga pagkakataon ba na nararamdaman mo, hindi mo na alam yung gagawin sa buhay? Yung tipong walang direksyon, magwo-work ba yung plano? O hindi kaya, baka magsayang ka lang ng pera at oras. Ito, subukan mo kabayan. Gabay medalyon pangkalahatan.
simbolo ng pag-asa, gawang Pilipino, gawang lokal. Ano ang bisa? Lucky charm pampaswerte at gabay. Sa career, health, love life, and finance. Ang simbolo na nasa gitna ay old tattoos ng mga Pilipino, travelers and compass. At ang mga salita na nakapalibot ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino, na ang ibig sabihin, kalakasan, kayamanan, kalasag at katalinuhan. Kasama din dito ang 6 na sangkap na hinalo habang kinukurba ang medalyon. 6 na pangkalikasang sangkap. Tawas tapol, leklay, diamante negra, at 3 lihim na sangkap. 6 na antingero sa Negros ang nagbasbas at bumuhay sa medalyon, kasama ang orasyon at guideline sa package. Available ito sa necklace version, bracelet version, at keychain version. Kung interesado ka kabayan, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise.